Tumayo tayong lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsiupo, tayo muna ay umawit. Awitin natin ang awiting may pamagat na EPP Time. Inaasahan ko na lahat ay sasayaw at aawit para sa masiglang pag-aaral natin ngayong umaga. Oras na ng EPP, tayo ay maghanda na. Makinig at matuto, ikaw, ako, tayong lahat. Magsaya, makinig, matuto at mag-ibang kaalaman sa EPP. Tunay na pakinabang. Oras na ng EPP, tayo ay maghanda na. Makinig at matuto, ikaw, ako, tayong lahat. Magsaya, makinig, matuto at mag-ibang kaalaman sa EPP. Tunay na pakinabang. Mahusay, grade 5, makisig. Bago tayo umupo, pulutin muna ang mga kalat sa silong ng inyong mga silya. At itapon ito sa ating basurahan. Naitapon na ba mga anak? Kung ganon, tayong lahat ay magsiupo na. May mga papel akong idinikit na mga makukulay sa likod ng inyong mga upuan. Pakisulatan na ito ng inyong mga pangalan dahil ito ang magsisilbing attendance ninyo sa araw na ito. Nasulatan na ba? Okay, pakipasa na sa harapan ang mga papel. Mahusay mga bata, dahil wala sa inyo ang lumiban ngayong araw, bigyan ang mga sarili ng angel clap. Very good! Natatandaan niyo pa ba ang mga paksang tinalakay natin kahapon? Yes, Joan? Tama! Ang paksang tinalakay natin kahapon ay ang mga kagamitang pang-elektrikal. Magaling, Joan! Maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa nito, Erica? Magaling! Ang isang halimbawa nito ay ang flat cord wire. Mahusay! Maaari mo bang sabihin kung ano ang flat cord wire, Mike? Magaling! Ang flat cord wire ay isang daluyan ng kuryente. Magaling! Maliban sa sinabi ni Erica at ni Mike, maaari pa bang magbigay ng mga halimbawa at ano ang gamit nito, Lauren? Tama! Male plug. Ang male plug naman ay ginagamit na pangsaksak. Mahusay! Magbigay pa, Mars! Female outlet. Ang female outlet naman ay ginagamit na saksakan ng male outlet. Tama! Ang sinabi ng inyong mga classmate ay ang mga pangunahing halimbawa ng kasangkapang pang-elektrisidad. Bigyan sila ng good job clap. 2, 3, 4, 5. Good job! Bago natin buksan ang bagong aralin, maglalaro muna tayo. Ang pamagat ng ating laro ay
ay ang hulaan mo o bersyon ng 4 pics, 1 word. Pagmasdang mabuti ang mga larawang ipapakita sa ating screen. Pangalawa yan, gamitin ang mga larawan bilang clue upang mabuo ang salitang pinaghuhulaan. Handa na ba, class? Kung handa na, pagmasdan ninyo ang mga larawan. Ano ang salitang nabuo mo, Mark? Bubong, tama. Tama si Mark. Dahil dyan, kumuha ka ngayon ng fudge bar sa harapan. Pangalawang mga larawan. Ano kayang salita ang mabubuo gamit ang larawang ito bilang clue, Joseph? Haligi, tama. Mahusay. Dahil dyan, kumuha ka rin ng fudge bar sa harapan. Halika na. Ikaw naman, Josh. Ano kayang salita ang maaari mong mabuo? Mahusay. Semento. Very good. Tama. Mahusay. Kumuha ka din ng fudge bar sa harapan. At ang huling mga larawan, Marie. Plywood. Very good. Tumpak. Kumuha ka na din ng iyong fudge bar. Palakpakan ang inyong mga sarili. Kayo ba ay naaliw at nalibang sa ating laro, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Batay sa inyong mga sagot, anong konsepto ang maaari nating ilarawan sa mga larawang nakita natin sa ating laro? Danimar. Bahay. Very good, Danimar. Kailangan ang mga karpintero ang gagawa ng isang bahay. Tama si Melvi. Ano ang sapat na kailangan ng mga karpintero upang maipatayo ang bahay gamit ang mga kagamitang nakalatag sa ating harapan? Kailangan nila ng mga kagamitang paggawa. Upang mabuo natin ang isang bahay, ang karpintero ay dapat gumamit ng mga kagamitang paggawa. Ano kaya ang ating pagsang-aralin ngayong araw? Yes, Geneva? Mahusay. Ito ay ang mga kagamitang paggawa. Tumpak. Pakiulit ng sabay-sabay ang sinabi ni Geneva, class. Mga kagamitang paggawa. Very good. Class, kung kahapon ay bumisita sa atin si Mang Tonyo, elektroniko, ngayon naman ay bibisita sa atin si Mang Lando, karpintero. Alam niyo ba kung ano ang karpintero? Gusto niyo bang matuto ulit ng EPP kaalaman? Katulad kahapon, si Mang Tonying elektroniko ay nagtuturo sa inyo tungkol sa kagamitang pang-elektrisidad. Ngayon naman ay ituturo ni Mang Lando, karpintero, ang mga kagamitang paggawa. Hahayaan ko kayo makipagkwentuhan muna sa kanya. Okay lang ba? Magpakabait kayo, ha? Bye-bye! Magandang hapon, mga bata. Ako nga pala si Manong Lando, karpintero. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang mga kagamitang paggawa. At bago muna yan, tayo muna ay tumayo at sasayaw. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco. Okay, mahusay. Handa na ba kayong makinig? May mga kasangkapang kailangan sa paggawa ng mga bagay na yari sa kamay. Sa paggawa ng proyekto, maging ito ay sa kahoy, metal, at goma, at mga kagamitang katutubo na kailangan ang angkop na kasangkapan sa bawat uri ng mga gawain. Magiging maginhawa at kasiyasiya ang paggawa ng proyekto kung wasto at maayos ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan. Mayroong mga iba't ibang kagamitan sa paggawa na maaaring gamitin. Ang una ay panukat. May iba't ibang klase ng panukat at ito ang una. Metrong tiklopin o zigzag roll. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng taas, lapad, at kapal. Pangalawa ay ang metro. Ito ay kadalasang ginagamit na kasangkapang panukat sa paggawa ng mga gawaing pang-industriya. Pangatlo, skwala.
Eskwela, isang kasangkapang hugis L na mga 90 degrees upang makatiyak na eskwalado ang ginagawang proyekto. Pang-apat ay ang level, isa pang kasangkapan at nagamit ding panukat sa paggawa. Pang-lima ay ang hulog. Ito ay ginagamit panukat sa mga malalalim na bahagi ng gusali. Pangalawa ay ang pamukpok. Ang unang kahulugan ng pamukpok ay ang martilyo de cabra. Ginagamit ito upang pambunot ng pako at kabila naman ay pampukpok. Pangalawa ay ang martilyo de paja. Ang isang bahagi ng ulo nito ay kulay bilog, gamit ang pambilog na metal, samantala ang kabila nito ay lapad o flat. Pangatlo ay ang malyete. Ginagamit na pamukpok ng paet o pandurog ng ilang bagay na may kinalaman sa pang-industriyang gawain. Pang-apat ay ang bareta de cobra. Ito ay kasangkapang ginagamit upang mabunot ang mga malalalim na pako, yung yaong nanigas na sa katagalan. Pangatlo ay ang pambutas. Ito ang unang klase ng pambutas. Ito ang ball bike. Ginagamit ito na pangbutas ng kahoy at metal. Pangalawa ay ang electric drill. Ginagamit na pambutas sa mga gawaing pang-industriya. Ito ay gagamitin ng kuryente para gumana. Number 4, pang-ipit ay ang gato. Gamit na pang-ipit para maging pirmi ang kinalagyan ng isang bagay. Pangalawa, C-clamp. Katulad din ng gato, mahalaga ang mga gawaing pang-industriya. Ito ay pamalit kapag walang gato. Lagareng pamutol. Ripso, ginagamit na pamputol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Pangalawa ay ang crosscut saw. Ito ay lagari para sa kahoy na ginagamit na pamputol ng pahalang na kahoy. Number 3, buck saw. Ito ay maliit kaysa sa ibang lagari na may maliit na ngipin. Ika-4, capping saw. Lagari para sa maninipis na tabla gamit sa pamputol ng pakurba. Pang-5, hacksaw. Lagari para sa bakal. Ika-6, panghasa. Ang unang uri ng panghasa ay ang oil stone. Ginagamit na pangkinis ng mga talim ng itako. Kikil. Ginagamit na pangkinis ng mga kahoy o metal. Pang-7, panghawak o pamutol. Unang uri ng panghawak o pamutol ay ang long nose. Ito ay ginagamit upang pamutol ng alambre. Pangalawa ay ang plier cutter. Ginagamit naman ito na pamutol ng makakapal na karton at alambre. Pangatlo ay ang plies. Ginagamit na pamutol ng alambre, kawad at pang-ipit o pampilipit nito. Pang-apat ay ang vice grip. Ginagamit na pamutol ng alambre o kawad at pang-ipit o pampilipit nito. Pang-5 ay ang gunting de hierro. Ito ay ginagamit na panggunting ng mga yero. Ika-8, ito ay ang pangpihit ng tornilyo. Unang uri nito ay ang screwdriver standard. Ito ay kadalasan ginagamit na pangpihit ng tornilyo. Number 2, screwdriver o Phillips. Isang uri ng pangpihit din ng tornilyo, kagaya rin halos ng standard na screwdriver. Pangatlo ay ang tester. Ginagamit sa pagsubok kung ang isang bagay ay dumadaloy na kuryente o wala. Pang-9, iba pang kagamitan at kasangkapan. Una ay ang lapis. Karaniwang ginagamit na pang marka ng mga karpentero. Pangalawa ay ang katam. Isang kasangkapang ginagamit upang ang kahoy ay mapakinis.
Pangatlo ay ang pait. O in Ilocano, paet. Ito ay kasangkapang pangbutas ng kahoy, pahaba o parisukat. Pang-apat ay ang granil. Ginagamit sa pagmamarka sa kahoy na paayon sa gilid nito. Nakinig ba ng maayos? Marami ba kayong natutunan sa akin, mga bata? Kung marami, ako na ay magpapaalam. Paalam mga bata! Mga anak, marami ba kayong natutunan kay Mang Lando? Alam nyo ba, nung bata pa ako, katulad ninyo ay tinuruan na din ako ni Mang Lando. Kaya alam ko na din kung ano ang mga halimbawa ng mga kagamitang paggawa. Ngayon, kung talagang nakinig kayo ng maayos at marami kayong natutunan sa kay Mang Lando, aking aalamin kung kayo ba ay nagsasabi ng totoo o hindi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang konsepto ng kagamitang paggawa gamit ang concept map na makikita nyo sa screen. Sa gitnang bahagi ng ating mind map ay nakasulat ang kagamitang paggawa. Mayroon itong 9 na sangay na nakadugtong sa sentro ng ating konsepto na kagamitang paggawa at ito ang mga uri nito. Bawat sangay ito ay ang mga uri at maglalagay kayo ng mga halimbawa nito upang mabuo natin ang ating mind map. Halimbawa, sa unang sangay ay ang pangpihit ng tornilyo. Gamit nito ay ang screwdriver. Nauunawaan ba? Kung nauunawaan, umpisahan na natin. Ako'y inyong pinahanga sa inyong masiglang partisipasyon. Napakagaling ninyo. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng 10 Lodi Club. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lodi! Ngayon naman ay lalabas tayo sa ating silid-aralan at bago yan, hatiin ko muna kayo sa apat na grupo. Ang paraan ng paggrupo ay ayon sa kulay ng mga papel na pinagsulatan ninyo kanina sa inyong attendance kung maalala ninyo. At narito ang mga kulay at mga pasaki ng bawat grupo. Ang team pula ay sina Lorena, Mike, Jovelyn, Leonardo at Ellie at Bernadette. Ang team dilaw naman ay sina Jesus, Erica, Joanna, Jody Ann, Marlo at Lord. Ang team asul naman ay sina James, John, Lester, Vine, Ira at Angie. At ang team verde naman ay sina Kyle, Robert, Joshua, Bendita, Shane at Teresa. Narito ang tuntunin. Lumabas kayo at pumulot ng mga patapong bagay. Ang mga napulot na bagay ay gagawing disenyo ng isang bahay depende sa pagkasunduan ng inyong grupo. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa pagpupulot. Pagkatapos ninyong magpulot ay bumalik sa loob ng ating silid-aralan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang buuin ang disenyo ng inyong bahay. Gamit ang illustration board na ibibigay ko sa inyo, maaaring gamitin ang mga kagamitang pangsining na inilaan ko bawat grupo. Kunin lamang ang art box ayon sa kulay ng inyong grupo. Pagkatapos ay i-present ninyo ang inyong mga gawain sa harapan. Isa-isahin ang mga kagamitang paggawa na maaari ninyong gamitin sa paggawa ng bahay na inyong dinisenyo at ipaliwanag kung bakit ito ang napili ninyo. Nauunawaan ba mga bata? Kung nauunawaan, umpisahan na. Ngayon naman ay ibuod natin ang ating natutunan. Ang mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa ay mga kasangkapang kailangan sa paggawa ng mga bagay na yari sa kamay. Sa paggawa ng proyekto,
maging ito ay yari sa kahoy, metal, goma at mga kasangkapan sa bawat uri ng mga gawain. Maaring maginhawa at kasiyasiya ang paggawa ng proyekto kung wasto at maayos ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan. At mayroon itong 9 na uri. Ito ay ang una, panukat, pangalawa ay ang pamukpok, pangatlo ay ang pambutas, pangapat ay ang pang-ipit, panglima, pamutol, pang-anim, panghasa, pangpito, panghawak, pangwalo, pangpihit, at ang pangsyam ay ang iba pang kagamitan at kasangkapan. Okay, mukhang marami na kayong natutunan ngayon. At ilabas ang inyong mga lapis. Mayroon akong inihandang maiksing pagtataya para sa ating paksang tinalakay ngayong araw. Kumuha lamang ng isang kopya at pagkatapos ay ibigay ito sa inyong mga kaklase sa inyong mga likuran. Okay? Babasahin ko ang panuto. Panuto, ihanay ang mga larawan sa pangkat at sa mga tamang pahayag sa pangkat B gamit ang paglalagay ng linya. Okay? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong maikling pagtataya. Kung tapos na, ay ipasa na ninyo dito sa harapan at iwawasto ko ang mga ito at malalaman ninyo bukas ang inyong mga score. Para sa inyong takdang aralin, pumili ng isang kagamitang paggawa na inyong gusto batay sa ating tinalakay at iguhit ito sa inyong malinis na coupon band. Uulitin ko, ang inyong takdang aralin, pumili ng isang kagamitang paggawa na inyong gusto sa bahay batay sa ating tinalakay at iguhit ito sa inyong malinis na coupon band. Pagkatapos ay isulat sa ibaba ang gamit nito at ilagay din ang mga paalala o safety precautions kung paano gamitin ang mga ito. Nauunawaan ba, class? Okay, class, tumayo tayo para sa isang panalangin. Pangunahan mo, Lena. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga bata, pakiayos ang inyong mga upuan bago tayo lumabas. Paalam, class. Maraming salamat.